sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Pasang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon. Talaga naman, mainit naman di naman naulan. Ngayon po ay TGIF tayo. Thank God it's Friday. Friday na naman. Ganon kabilis ang panahon, Tapos, ano na tayo ngayon? Katapusan na. It's July 31, 2026 po mga kaibigan. Muli, samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy lang po ang public service. At meron tayong thunderstorm advisory. Naulan, pero parang mainit naman sa labas. Mainit naman. Mamaya mga kaibigan, meron po tayong panauhin live dito po sa ating studio. Actually, matagal natin sila nakapartner na Parole and Probation Administration, NCR. Ayan, particular po ba kayo? Sa trabaho ng PPA, NCR. So dito po yan sila sa National Capital Region. Mamaya ating makakasama ang kanila pong regional director. Pero bago dyan, puntahan muna natin ang MMDA Metro Base dahil ngayon po ay TGIF. Thank God it's Friday. Pero syempre pag traffic, hindi thank God yun. Kasi ma-traffic pag Friday. Kasi marami po umuwi Lalong-lalo na kung halimbawa uwi ng probinsya. Alamin natin, kumustahin muna natin mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Si Sir Mark Ramos nasa linya natin. Sir Mark, magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am May, at sa lahat po na nakikinig ng DCRH. At narito po mga huling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA. Monumento Circle papunta ng Desus. Makakaranas na tayo ng mabigat na daloy ng traffic. Luluwag na yan dito sa may papuntang Biglang Awa hanggang dito sa may Cloverleaf ng Balintawak. Maluwag tayo hanggang dito sa may Old Samson Road at mabilis naman ang daloy ng traffic papuntang Kaingin. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may area ng Muñoz papuntang Bansalangin. At mabagal na yung West Avenue natin papunta dito sa may East Lawin Street at halos dumudugtong na yan dito sa may Benitez Street papunta ng Quezon Avenue. Mabigat yung papuntang Service Road at yung EDSA naman natin, moderate lang yan papunta dito sa may intersection. Luluwag na yan papunta dito sa may Eugenio Lopez at magbabagal na dito ulit sa may Scout Borromeo papunta ng Kamuning Road. Dugtong na yan hanggang dito sa may Aurora Boulevard at mabigat yung papuntang Pitwason hanggang dito sa may Boni Serrano Avenue. Medyo may kahabaan na to, dumudugtong na yan halos dito sa may papuntang Ortigas at mabigat na yung traffic papuntang Shaw Boulevard. Luluwag yan ng Bagya papuntang Boni at magbabagal dito sa may papuntang Guadalupe. At halos dumudugtong na yung pagbibigat niyan dito sa may papuntang Estrella hanggang Kalayaan hanggang dito sa may papuntang Buendia. Luluwag ng Bagya yan dito sa may papuntang McKinley Road sa may Ayala at magbabagal ulit papuntang Arnaiz Avenue. Dugtong na yan hanggang dito sa may papuntang Magallanes at luluwag yan sa may Magallanes flyover, pababa dito sa may Evangelista. At bibigat na ulit ang daloy ng traffic papuntang Cabrera hanggang dito sa may Pasay Top. Luluwag yan dito sa may papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison at magbabagal yung intersection ng Ross Boulevard at Makapagal EDSA. After nyan, maluwag na tayo dito sa may papuntang Mall of Asia. Sa may northbound naman ng EDSA, mabagal din yung intersection ng Makapagal at halos dumudugtong na yan dito sa may Roas Boulevard. Luluwag naman yan papunta dito sa may FB Harrison. Ngunit yung papuntang Park Avenue, dugtong na yan hanggang dito sa may Pasay Top at luluwag na yan dito na sa may Apelo Cruz hanggang Magallanes flyover. Ngunit yung pagbaba ng Magallanes, mabigat na ang daloy ng traffic. Dugtong na yan hanggang dito sa may Arnaiz Avenue hanggang McKinley Road at dumudugtong na rin yan hanggang dito sa may Buendia. Luluwag na yan dito na sa may Kalayaan papuntang Estrella hanggang Orense at magbibigat ulit dito na sa may Guadalupe Bridge papunta ng Pioneer. Dugtong yan hanggang dito sa may papuntang Shaw Boulevard hanggang Mega Mall. At medyo may kahabaan ng pagbibigat ng daloy ng traffic sa may northbound hanggang dito sa may Aurora Boulevard. Mabigat ang daloy ng traffic at bahagyan luluwag na yan dito na sa may New York Avenue papuntang Erming Garcia at magbibigat ulit yung Service Road papuntang Camias Road. Maluwag naman yung flyover papunta dito sa may Quezon Avenue. Ngunit sa may Quezon Ave, mabigat na ang daloy ng traffic hanggang dito sa may Soler hanggang papuntang Trinoma.
At mabagal na rin yung North EDSA hanggang dito sa may corridor. At luluwag na yan papuntang Muñoz hanggang dito sa may papuntang Kaingin. At magbabagal na ulit dito na sa may papuntang Oliveros hanggang Cloverleaf ng Balintawak. Bagal luluwag yan dito sa may papuntang General Tirona at magbabagal na ulit dito sa may Tandansora Street papuntang General Malbar. At dugtong na yan dito sa may hanggang General Tino. At mabagal din tayo papuntang Asuncion at luluwag na yan dito na sa may General Rosendo at magbabagal na ulit papasok ng Monumento Circle. Paalala sa ating mga motorista at sa lakas ng ulan at nakakaapekto rin ng bagal ng traffic at may mga ilang parte ng baha dito sa may EDSA. Sir Mark? Yun lang po. Maraming salamat. Sir Mark? Yes po. Oo, nabanggit niyo po yung mga pag-ulan-ulan. Meron po ngayon ongoing, ano? Tama ba? Kasi meron tayong thunderstorm advisory mula sa Pag-asa. Diyan po sa monitoring ninyo sa MMDA Metro Base, ano pong mga lugar nakita niyo may down o heavy downpour ba yan? Malakas na pag-ulan. Bali, dito po sa heavy downpour, bali malakas po ang ulan dito sa may parte ng halos buong EDSA po, umuulan tayo, ma'am. So heavy yung downpour niya, ha? Bagsak ng ulan, malakas heavy. po ang ulan ngayon. Oo nga, nakikita naman lalo na po natin. kanina, zero visibility halos. Oo, so naku, mag-cause yan ng traffic. Friday pa naman ngayon, Sir Mark. Yes, Kaya yung siguro ating mga motorista medyo muna, no? Medyo relax muna, no? Wag muna sumabay, no? Kung sakaling nasa opisina pa sila, pwede sila magpatila po ng ulan para hindi na sila makadagdag din po ng traffic at maiwasan na rin yun nila muna yung abala. Ayan, habang no. Anyway, so wala naman tayong nangyaring aksidente, Sir Mark? Sa ngayon, ma'am, wala pa naman pong for the whole day na-advise na at wala pa naman po as of now. Okay. Pero sa mga ibang lugar, baka di pa lang po nare-report. Baka meron. Maraming salamat, Sir Mark. Thank you very much. Sir Mark? Naku, binaba. Okay. Maraming salamat, Sir Mark Ramos mula sa MMDA Metro Base. Nintay ko extra ni Sir Mark. May extra sila eh. So mga kaibigan, yan po ang sitwasyon ngayon ng mga lansangan po natin. Lalo na po dyan sa may EDSA. Ingat po tayo, ha. So may mga pag-ulang nararanasan dito po sa atin sa Metro Manila. Mga kaibigan, oras po natin 18 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Dire-diretso na po tayo sa ating panauhin. Ako, bago tayo magkulang ng oras. Actually, ngayong hapong ito ay makakasama po natin mula po sa eto na, Parole and Probation, no? Administration National Capital Region, PPA-NCR. Pag-usapan natin, sila po pala golden year po nila ngayon, no? Anniversary, golden anniversary ng PPA-NCR. Wow. Bata pa po ako nun. Napangiti si Director. Magkaibigan, ang kasama po natin dito, ang Regional Director po ng PPA-NCR, walang iba kundi si Dr. Janet Padua. Hi, magandang hapon, Ma'am Janet. Thank you po at welcome sa Public Service Hour. Good afternoon din po, Ma'am May. Ako po yung masaya naririto. Salamat po. Natutuwa po kami at nagpapasalamat kasi parang years back nagkasama po ang PPA-NCR at ang DCRH Operation Tulong sa mga sa ating mga outreach. Yung mga bloodletting po. Bloodletting and even may mga gift-giving before na ang atin din pong naging beneficiary mula sa ating mga partners din ay ang PPA. Tama po. Tama. Nako. So ngayon po pala 50 years anniversary po ninyo. Yes. Opo. Umabot po kami ng 50 years. 50 years tapos mukhang awardee din ba? Tama po ba kayo? Opo. Una-una syempre binabati po namin kayo at siguro pag-usapan natin ang inyo pong 50 years. Pero bago dyan, again, mag-refresh lang tayo para sa kalaman ng ating mga tagapakinig at yung ating mga manonood ngayon dito po sa Public Service Hour. Ano nga ba ang tungkulin o ang mga ginagawa ng Parole and Probation Administration, especially NCR? Opo.
Alam niyo po, ma'am, kami yung agency, the Parole and Probation Administration, is an attached agency po ng Department of Justice actually. It was created because of one congresswoman who drafted the PD 968, and that is Honorable Congressman Chudolo Natividad from Bulacan. Tapos dahil doon, binigay niya to kay President Marcos the Senior, si President Ferdinand Marcos. Senior. Opo, Senior. Yan po yung baby niya noong 1976, it was signed. So 50 years na po kami. Kaya 50 years ago. Opo. Yung agency po namin, alam niyo po, napaka-unique nito kasi we are the only agency na nag-handle po ng lahat ng mga convicted individuals all over the Philippines. Kami nga lang dito sa NCR, yung mga nakulong, na-convict, na pwedeng makalabas pansamantala sa pamamagitan ng probation, parole, and executive clemency. Dito sa Pilipinas po kasi, ma'am, napakaganda ng ginawa na to na Presidential Decree 968, or because of this law po, na-create po yung Parole and Probation Administration. Kaya nga utang na loob po namin sa President natin noon, si President Marcos. Kung hindi niya to na-sign, wala po kaming lahat. Kung hindi dahil kay Congressman Chudolo Natividad. Kaya itong 50 years namin ay talagang pinagsisigawan namin ang pagsasalamat namin dahil nabuo kami because of them. At yung agency na to ngayon ang tumutulong para matulungan yung mga taong na-convict na pwede pala silang magkaroon pa ng panibagong buhay. Because we know that if a person is convicted, ang nagiging nangyayari naman nun yung stigma lalo na po yung mga community, hindi na sila tinatanggap kasi na-convict. Yun po yung role ng aming agency. We investigate. Kami po yung nag-iimbestiga ng lahat ng probable na pwedeng lumabas through probation, parole, or executive clemency. So kayo ang nag-investigate at kayo din ang nagsusupervise sa kanila pag lumabas. Kayo din po bang nagre-recommenda kung pwede na sila for parole and probation? Yes. Kami rin po yung nagre-rehabilitate sa kanila. Kaya nga, ang namin na pinakamoto is restoring lives, di ba? Redeeming lives, kumbaga. Ma'am, magkakaiba po yung mga yung mga pinagsisilbihan namin na mga deciding authority. Like pag probation, pag hindi lumampas ng 6 na taon with requirements under PD 968, yung legal disqualification in Section 8, yung court po yung magde-decide. Kami yung magre-rekomenda. Lagi lang po kaming magre-rekomenda. Years, ilang taon pababa yun? Dapat po hindi lumampas ng 6 na taon ng sentensya. Tapos may mga yun yung total sentence. Opo. So halimbawa convicted and then 6 years imprisonment. Yes. So nakatutok na kayo kagad doon. Yes po. So ngayon eto ba yung binibigyan sila ng grade sa loob na pag mabait sila. Yung good conduct time allowance. Magkaiba naman po yun. Sa mga kulungan naman po yun sa BJMP po at saka sa Bucor. Okay. Tapos yung pangalawa naman po na way para makalabas sila yung indeterminate sentence. Ito po yung mayroong minimum at maximum. For example, 3 years to 10 years. Hindi mo na kailangan umabot ng 10 years. Pwedeng sa 3 years, i-qualify ka ng Board of Pardons and Parole naman. So ang nagde-decide naman po pagdating sa parole, Board of Pardons and Parole. So, pag ang sentensya mo ay ilang taon? Indeterminate sentence. As long as yung may minimum po at saka maximum. Halimbawa, makulong ka ng 2 taon hanggang 6 na taon, ang tawag doon indeterminate. Kasi undetermined po kung kailan siya lalabas. Kasi 2 years hanggang 10 years, kailan yung lalabas. So, doon po yun. So, ako ang yung minimum na-reach na yung 2 years, pwede na siyang mag-apply for parole. Pero kami lang po yung magre-recommend, mag-iimbestiga. Pero ang Board of Pardons, and then kayo din ang nakakaalam kung meron pa silang babalikang family. Yes, kami rin po yung may support dito ang DSWD? Ang mga ahensya naman po natin, sa amin po kasi during the investigation, dun pa lang namin aalamin kung pwede silang lumabas. Pag nasa amin na, dun na yung referral system pumapasok kung saan sila pwedeng ilagay. Kung pwede ba silang tulungan ng DSWD, kung saan pa. When you say investigation, Director, yan po yung background checking kung paglabas nila, tama? Paglabas nila, saan sila pwedeng. Tama. Bigla tuloy naalala namin itong itong days ago lang, merong dumating dito. Convicted siya. Pinalaya na siya, pero I think BJMP, tama po ba?
ang nagpalaya. Depende po kung ang sentensya niya po ay 3 years and below, Ayun, doon po sa BJMP. Pag 3 years and 1 day above, sa ano po, ang hawak na po nun ay yung naghahawak po ng national prisoners natin ay Bureau of Corrections. Magkaiba naman. O kasi nga, pumunta dito, tapos wala siyang mapuntahan, walang, alam niyo po yun, nasabi ko, dapat paglabas, di po ba dapat may assistance na kagad ng government? Kasi hindi nga niya alam kung saan siya pupunta. Opo. So nanghingi po siya ng pamasahe papunta sa probinsya, which is dapat dapat yun ay naaalalayan na kagad ng gobyerno paglabas. Opo. Kaya bigla ko tuloy kayo naalala nga ngayon na parang hindi nyo yun sakop eh. Yeah, hindi na po Hindi namin. sakop. Yun nga po, Ma'am May, yung isa sa buong Pilipinas talaga, wala tayong unified na monitoring system paglabas. Kaya pag nakalabas yung tao, lalo na pag served sentence, talaga namang hindi na natin saklaw kasi buhay niya na yun eh. Pero kaya po dito sa amin sa Parole and Probation Administration, in coordination po with different agencies like Bureau of Corrections at si DG Katapang, napakagaling pong sumuporta niyan sa Unified Aftercare Referral System. Meron po tayong programa na ilo-launch dito. Ako po, dumating na po ako dito sa NCR, yung Unified Aftercare Referral System. Ito po yung sistema na pag na-discharge yung tao from probation, parole, o nag-serve ng sentence, ay masasalo po siya ng local government at i-refer sa mga kung saan siya nararapat. Unified po kami, system para matrack po namin, man-monitor po namin yung mga tao paglabas. Kasi yun nga yung wala para magkaroon po kami ng collection of data, ilan ba yung nakalabas na natulungan, tapos yung hindi, dahil ayaw nila, hindi dahil sa hindi sila tinutulungan. So, ilo-launch po namin yan sa NCR and I'm collaborating with some mayors po for this matter. Ito yung mga nakatira sa NCR. Apo. Ito mga saklaw ninyo. Apo. Binaba ko na po ito sa Mimaropa. Actually, nung dapat mag-i-implement na sila ng 25, nalipat naman po ako. I just don't know ngayon kung paano nila ginagawa doon. Ayun. Okay. So, doon po sa 50 years, gaano karami at kumusta po yung naging, anong tawag nito, tagumpay o milestone ng PPA-NCR pagdating sa doon sa naging kinabukasan nung mga nakalaya dahil nga po sa parole and probation. Yes. Kasi minamonitor niyo po yun, di ba, paglabas. Kamusta po at gano'n nakarami yung mga alam niyo po ba sa lang ngayon, sa NCR ngayon, yung active pa lang po na nahahawakan namin na kailangan pa namin gampanan ay 15,000 na agad. Tapos ang investigation po namin ay 9,000. So dito pa lang sa sistema na to, ma'am, ang tao lang namin ay 60 lang yung probation officers. Wow. So sa QC po, 60, sa QC natin pa lang ay meron silang mga kaso na hinahawakan na 5,000 pero 4 lang po, 10 lang yung organic nila noon. Kaya ngayon nagtututok po ako sa mga opisinang ito para ma-fill upan kahit pa paano matulungan dahil ang totoo kulang po kami. Insufficient manpower po kami. Sobra. Di ba kayo na gano'n? Di ba kayo naglalabi sa government? Naglalabi. Ma'am, tulungan niyo po kami para panahon na rin po to para maisabi ko na rin po, allow me. Yung Modernization Act po namin. Wala pa kayo, wala pa. 1976 pa po kami. Wow. So yung batas po namin ay gano'n. Kaya ang mga sahod. Like for now, ngayon po sa NCR, we have 89 plantilla position yung budget pero 120 na kami. So talagang marami na po kaming dapat gawin para sa plantilla dahil napakahirap. Sa dami. So ilan kayo ngayon? Ilan po ang total ninyo? Ngayon lang ay 60 to 70 pa lang. 70 probation officers pa lang kami. Pero dapat, libo po yung ang dapat pong ratio 1:50 pero sa amin yun 1:2. Ilan ang kulang? 292. Ganun. So napakalaki po ng dapat na kailangan. Never na nadagdagan. Opo. So ilan ang pangangailangan nyo ngayon? Dapat dumodoble na po siya kahit 300 po dapat. 300 plus. Nakalaki na pong tulong nun. Oo nga. Kaya hindi pa man sapat yun pero malaki ng tulong. Tama. Paano nyo po anong tawag nito? Paano nyo po efficiently nagagampanan yung tungkulin ninyo para sa 15,000 na mga parolees? Actually, hinahawakan po probationer, parolees. Maliban pa yung iniimbestigahan namin, how do we do it? Right now, pag upo ko po ng January, we strategize. Talagang nagsasaturate po ako ngayon ng inventory of cases so that I will know kung ano pong status. Yeah. Dahil hindi po ako makakapagsimula ng maayos kung hindi ko alam ang database namin. Pero habang ginagawa ko pang inventory ng cases, nag-ano po ako, nag-strategize kami. NCR pa lang po ito. NCR lang po. I'm talking of NCR. Nag-service assistance po
ako. Ang ginagawa ko, yung lahat ng mga tao na darating na halimbawa may contractual po ako ngayon, may 20 dumating, ino-focus ko sa isang opisina hanggang maging okay sila para maubos muna yung kaso doon, tapos punta naman sa iba, ganon. Tapos yan po yung investigation pala. Investigation pa lang. Ibig sabihin, ito yung mga background checking. Yes. O sa kailangan punta mo doon sa mga lugar nila. Yes. Kung pwede pa silang tanggapin ng pamilya. Yan po yun, Correct. Alam niyo po, ma'am, alam niyo, ma'am May, yung dalawa po kasi kapag nag-imbestiga kami, pag halimbawa napunta sa amin ng kliyente, ni-refer, hindi po kami pwedeng mag-imbestiga ng walang referral ang court. So, dapat meron muna kaming investigation so, order. lalakarin niyo pa yan. Opo. Ngayon, pagka nandoon, dalawa po ang pinaka-major na requirement na gagawin namin. Number one is to background investigation to see the acceptability. Okay. Opo. Pangalawa naman, kailangan malaman namin yung legal qualification, yung wala siyang ibang kaso. Pag probation po kasi, dapat walang ibang kaso. Pero yung, walang conviction, previous conviction, maliban kung ang kaso ay hindi naman lalampas ng 1,000 at saka isa pa naman yung isa ay hindi siya lampas ng 6 months. Pwede, kahit may previous conviction ka ng mga ganon, nagkaroon ka ng panibagong kaso, pwede. Iba naman po yung requirement ng parole. Pag may pending ka na kahit 1 year, hindi na pwede. So magkakaiba po kasi yung mga requirement. Medyo matrabaho talaga. Marami. Lalo na sa sa recording, records. And binibigyan lang po kami ng 60 days na to investigate. And can you imagine po, ang ratio na po namin sa ngayon is 1:292. Ang dapat is 1:50. O paano po namin? Di ba po ma'am, ang araw lang natin na pagpasok ay 20 days. Kung meron ka pong kasong 50, kahit na isa-isahin mo pa yun, pupunta mo kung saan pa nakatira. Kami pa naman po manual na kailangan pumunta ka talaga kung saan ka nakatira. Paano po pag hindi pa po natatapos yung investigation? May shelter ba na tinutuluyan pag hindi, yung acceptability kasi nila sa, 'di ba? Kung saan sila pwede pang bumalik, may family pa ba, may kamag-anak pa natatanggap. Saan sila tumutuloy? Sa bahay rin naman po nila, kung saan man sila kasi so tinatanggap na rin naman sila. Kasi ma'am, pag ang naman ma'am probation, ang aplikante ng probation na yung petitioner natin ng probation ay may pamilya naman na talaga sila. Nababalikan. Dahil ang pagkakulong naman nila, konti lang, pwede nga hindi sila makulong. Kasi ma'am, pag na-convict ang tao, this is a good chance talaga, Ma'am May. Salamat. Pag ang isang tao po ay na-convict, at first time, pwede siyang hindi makulong. Paano? Kasi pag nagpiyansa siya, o kaya naman may custodian, pag nilaban niya yung kaso, na-convict siya, yung pa rin naman yung custodian niya, nag-apply siya ng probation, pwede siyang hindi makulong. Lalo na pag nag-grant pag nag-grant yung probation mo, di tuloy-tuloy siya hindi makukulong. And the beauty po, pag ikaw po ay sumunod sa lahat ng mga kondisyon, nag-report ng maayos, nagpakabuti, ang maganda po nito ay maa-abolish po yung criminal liability talaga po, at saka pag kumuha po kayo ng... May mga ganon. Yes po. Sa ratio, gano'ng karami? Marami po kasi ang ratio po namin ng terminated namin is 98% ng buong Pilipinas. Ilan yun? 108. So kung sa NCR lang? NCR po, dami rin. Ngayon pa nga lang po, 15,000 na po. So itong mga to, natuto na, namomonitor nyo, di ba? Wala nang bumabalik sa masamang... meron po tayong, sa buong Pilipinas na po to, meron po tayong 1.79 or basta less than 2% po na nare-revoke. Sa 98%. So, balik-kulungan. Sa 200,000 naman po yun na tao Pero sa inyo, sa NCR? Sa NCR, bibihira rin naman po. Kasi pag kami po nagpa-grant ay talagang nag-grant. Pero meron pa rin pong percentage na nare-revoke. Kasi kahirapan po. Minsan po pangunahin yun, akala po namin ang magiging problema ay dahil gumawa ng krimen. Isa sa dahilan, pero ang pinakamalakas po, wala silang pamasahe yun para makapag-report. Yes. Yan po yung susunod ko. Kaya po yan po yung mga susunod kong gustong itap sa iba't ibang mga ahensya kung paano. Ang ginagawa ninyo para dito? Socio-economic problem po yung nagiging problema, and that we are going to see kung paano po namin ipaplano, ma'am. Wow. Okay, standby ka lang po, Dr. Janet Padua. Saglit lang babalik po tayo, sandali lamang. At tayo po ay magbibigay daan muna. Oras po natin, 34 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay...
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Uhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras po natin, 42 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ayan, pagka pinag-usapan natin ng PPA, nako, daming oras ang kailangan para mas maintindihan ng ating mga kababayan ano ang pangunahing ginagampanan nila, no, na tungkulin para sa ating mga probationer, no, at parolees. Of course, dahil 50th anniversary, ayan, batiin ko lang si Sir Benedicto Taizon III, di ba? Oo nga pala, siya po yung Chief Probation and Parole Officer. Ayan, Taguig, Pateros, tama po ba? Ayan, nagkasama kami dati. Okay, balikan natin si Dr. Jeanette Padua, ang RD po ng PPA NCR. Napag-usapan natin kanina, unang-unang muna, syempre po, congratulations, RD. Dahil dun, saan ka po nanggaling bago sa NCR? Galing po ako ng Cordillera Administrative Region. Galing din ako sa Mimaropa. Kadarating ko lang po ng Manila. Kalalapag ko lang na NCR ng 25. Nito lang po, January 5, 2026. Oo, tapos ngayon nandito ka na sa NCR. Nabalik na po ako sa pero congratulations kasi awarded pala kayo dun sa sa inyong mga pinanggalingan. Opo naman. Magagaling din po kami mga tao doon. At magagaling na rin dito sa NCR. Ganyan talaga. Dapat pagka ikaw ang leader ng isang tanggapan, dapat strong-willed ang gagawin mo. Lalo na pag mga ganito, ang dami mong inabutan yatang mga problema. Okay naman po. Ang dami. Ang ang pinaka-challenge po namin ngayon, yung bulk of overdue cases and lost folders po kasi. Kasi may mga opisina po kami nalipat-lipat, tapos namatayan po kami ng pandemic. Talagang ang challenge namin na insufficient manpower. Talagang grabe po. Because of the nagkaroon kami ng bulk of cases, ma'am, nung dahil sa ng Estepona case. 'Di ba po nag-apela dati yung pagka ng plea bargain na Estepona, unang binagsak agad sa amin nung panahon na yun 2016. I remember, special assistant pa lang po ako ng administrator namin. 30,000 agad yung binagsak. And every now and then mag-ilan lang po yung tao namin. So yun po yung naging problema. So ngayon surviving. Yun galing. So January ka palang naupo, sabi ko wow. So ilan na yung nadagdag sa mga tao? Ang tao po namin ay ganun pa rin kasi ang plantilla namin ganun Pero masalamat kami sa DDB kasi binigyan po kami ng contractual na mga tao. Case decongestion assistance po nakatulong. So may 20 agad for NCR 24. Binagsak ko lahat yon kung saan yung may mga opisina namin na pinakamabibigat. Request ulit ng palibago. Correct.
diba? Pinastra ko po yung appointment ng mga tao, yung promotion at saka mga hiring. And we are so thankful to Administrator Benvenido Benitez Jr. Yung Benvenido Benitez. Sana pala, ginawa nyo na 50. Actually po, may mga ano po kami, marami po kaming, may mga vacancies, kaya dapat yun po yung fill upan namin. Mabilis po ngayon yung administrator namin mag-appoint. So hiring din kayo? Yes, opo. Para sa, ano ba positioning? Ano yan? Meron po kaming probation officer. Ngayon po, ma'am, hiring kami. Anong mga dapat tinapos? Okay, meron po kaming probation officers, 1, 2, senior, at saka kailangan rin po namin ng accountant, disbursing officer, budget officer. Wala po kami yan. Ang qualification po ng probation officer dapat po ay ma'am sila, dapat ay graduate ng psychology, criminology, yung mga ganun po. Tapos social worker, mga ganun. Pwede po naman sa amin po. Ayun. So direktang mag-apply sa parole probation administration NCR. Opo, meron ba kayong Facebook page? Meron po, Parole and Probation Administration National Capital Region. Yung po ang FB page namin. Yun ang FB page. Yun, nandun yun. Okay, so balikan natin dahil sabi ko ang dami yung baka mabuson po tayo ng oras. So ito ngayon, ang mga pangunahin mong ginagawa para sa PPA NCR ay of course decongestion, tama po ba? So ongoing na po yan. So ano pa po yung mga programa mo? Okay, I want to strengthen po talaga yung rehabilitation program at saka to address socio-economic problems. Yun po talaga. I want also to strengthen our stakeholders linkages para sila, kasi we cannot do it we don't have budget for rehabilitation program, but with strong coordination with the local government units or any other entities of the government po, ma'am, mas mapapadali kung mapakita sa kanila yung pangangailangan. And another, gusto ko rin pong capacity building dahil parang kailangan ng maraming trainings ng aming opisina para for those clientele po na merong special needs. Iba-iba po kasi nasa amin ng drugs, nasa amin po yung mga dami. Opo. Syempre meron din silang mga disabilities. So mga special concerns for women. So ganun po yung mga gusto kong iplano para sa kanila. And above all, hindi lang naman yung mga kliyente, kundi pati na rin po yung mga workforce po ng Parole and Probation Administration National Capital. At mukhang Region. dito kailangan ninyo ng mga partnership. Correct po. Diba? Opo. So yun ang kailangang support ninyo para mas matulungan yung ating mga clientele. Tama po. That's the reason, ma'am, kaya nung anniversary namin, we just celebrated it na ganun na lang. Talaga pong gumawa kami ng first historic po na Criminal Justice Stakeholders Conference. Attended po to. Thank you very much. Ngayon po, nagpapasalamat po ako kay Justice Singh ng Supreme Court. Nandyan din po si Justice Villanueva po ng Sandigan Bayan. Nagbigay ng support din po si Justice Alameda. At nandun din po naman, dumating naman po si Commissioner Kalinisan. Nandun din po yung representative ni DJ Katapang, si Colonel Bravo. Nandun po yung regional head si La Montalvo, regional director Montalvo. Nandun po ang mga vice mayor, si Mayor Biazon, si Mayor Abalos ng Mandaluyong, si Mayor Neri ng Las Piñas, and vice mayors. Talaga naman pong salamat. Kaya ginawa po namin ito for them to know the situation of Parole and Probation Administration. At yung tulong nila napakahalaga. Yes po, at marami pong signify. Lahat ng support naman po ay talagang pinapanindigan nila. They will really help us. Attorney Oco from JJWC was there also At talaga pong maganda po yung naging usapan. Kasi even po yung sa NBI, yung mga kailangan na record check, Attorney Baltasar was there. Na-discuss po ng maigi yung panel discussion, yung mga pangangailangan. At ito po ay napakaigi because this will redound to yung client satisfaction, nalaman po namin yung roles namin, and accountabilities na rin. Ayun. Ganun po. Oo, at least, nandyan ka. Congratulations po. po. Maraming kang gagawin, Director Yes po. Janet. Anyway, so kung meron po kayong mensahe para sa inyong anniversary, of course, sa ating mga concerned agencies na kailangan po ninyo ng tulong nila para ma-modernize na po ang Parole and Probation Administration. Go ahead po. Okay. So, first of all, thank you very much po, Ma'am May. At ngayon po ay nananawagan po ako sa ating pong mahal na Pangulo, President
Bongbong Marcos at sa pwede pang tumulong po sa Parole and Probation Administration. Sana po ay matulungan po kami sa Modernization Act na aming pong nais pong ipapasa. Kasi po talaga po ang kailangan na po ng Parole and Probation Administration ng dagdag na mga tao sa overwhelming cases po namin. Pero ang mga probation officers po talaga sacrificial po. Marunong po kami magtrabaho lahat at talagang susuportahan po namin ang administrasyon na ito dahil yun naman po talaga ang dapat namin gawin. Yun lang po, sana'y matulungan po kami na masilip ang aming po Modernization Act or Bill na nais po namin ipapasa. Yun po yung Hindi pa lumalakad ang modernization bill. Kasalukuyan po ako po ay naatasan na mag-aral lang ma-ecolate ang lahat ng ito para po mapalakad po namin sa sponsorship. Yan, susunod pag-usapan natin yung modernization po. na yan. Maraming salamat po and happy anniversary. Ma'am May, pwede po ba magbate? Ay, sige po. Yes, Go ahead. binabati ko po happy anniversary Parole and Probation Administration. Binabati ko po si Attorney Benvenido Benitez Jr., si Wilson Suba, syempre ang buong workforce po ng Parole and Probation Administration National Capital Region, and also sa aking pinakamamahal na asawa Ronnie and my family. Thank you. Ayan, salamat po Dr. Janet Padua, ang Thank you Regional po. Director ng Parole Probation and Probation Administration NCR. Opo. Ayan, salamat po. Naku, sa tagal na naka-partner natin, ngayon lang ulit natin nakausap. But anyway, ayan, tayo po isusuporta para nang sa ganun, para sa kapakanan ng ating mga nagbabalik lipunan, na sana lang marami sa kanila at sana 100% sa kanila wag nang bumalik sa dating mali na nagawa, no? Salamat, Doctor. Mami. Salamat. Wala pong ano man. Nandito lang ang Operation Tulong. But anyway, standby lang po ha. Babalik pa rin po tayo oras natin. Meron na lamang tayong 9 minutes at alas 4 na po ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na issues sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Oras po natin, meron na lamang tayong 6 na minuto, alas 4 na ng hapon. Ako, hindi tayo pwede mag-overtime. Sandali lang. Puntahan muna natin ang ating team Operation Tulong at meron po tayo nabigyan ng dugo dun sa ating mga bloodletting or blood donation drive ng DCRH Operation Tulong. Kasama natin ang ating DCRH Operation Tulong intern, si Mickey Opalalik. Sinong magpapasalamat sa atin, Mickey? Magandang Yes po, hapon. Miss May. Magandang hapon po. Mayroon pong pasasalamat ngayong hapon, Miss May. Mula po ito sa isang pasyente po na matagumpay po natin na nabigyan po ng dugo mula po sa ating bloodletting program. Lubos po ang pasasalamat na ipinapaabot po ng pamilya po ni Kuya John Ray Gutierrez po. Matapos po natin silang mabigyan ng 2 unit po ng pack ng red blood cells or PRBC po para sa kanya pong gamutan. Si Kuya John Ray po ay kasalukuyang nakakonfine sa Quirino Memorial Medical Center. Isa siyang dialysis patient na nagkaroon po ng komplikasyon dahil sa impeksyon sa kanyang fistula o dialysis access po. Ito po ang naging dahilan ng 2 beses po na pagkaka-ICU po ni Kuya John Ray dahil sa kanya pong kondisyon. Lalo na po ang kanya pong anemia po. Madalas pong bumaba ang kanya pong hemoglobin pagkatapos pong ng dialysis niya, kaya kinakailangan niya po ng regular na blood transfusion po. Dahil po sa agarang pangangailangan po sa dugo, nagpadala po ng mensahe sa ating Facebook page po ang kanya pong asawa po na si Ate Eliza Gutierrez po. At agad din naman nating natugunan sa pamamagitan po ng isa sa ating mga partner hospital, ang Our Lady of Lourdes Hospital po. Malaking ginhawa po para sa pamilya ni Kuya John Ray ang agarang tulong na natanggap po nila mula po sa atin dahil nakatulong po ito upang ma-stabilize po ang kondisyon ni Kuya John Ray habang patuloy po siyang ginagamot at hinihintay po na tumaas ang kanya pong hemoglobin po bago po mailalim sa kinakailangang operasyon po para po sa kanyang braso po. Lubos po ang pasasalamat po ng pamilya Gutierrez sa DZRH Operation Tulong at sa lahat ng blood donors na naging bahagi po ng kanyang patuloy na laban para sa buhay. Miss May, panoorin po natin ang ipinadalang video po ng asawa niya po na si Ate Eliza. Ang pasasalamat po dito po. Panoorin po natin. Maraming salamat po DCRH Operation Tulong, MBD team at sa Our Lady of Lourdes Hospital para sa dugo. Maraming salamat po and God bless. Si Ate Eliza Gutierrez, So, Yes ang kanyang asawa ba? Opo, asawa yung niya po. nangailangan ng dugo. At syempre, pasalamatan natin ang partner hospital natin, ang Our Lady of Lourdes Hospital. Dahil sila po yung ating hospital, partner hospital para po sa ating mga blood donation drive. Okay? Thank you. Yes Thank po. you. Maraming salamat, Mickey. Maraming salamat po, Miss May. Ayan, okay. So at least nakatulong naman tayo. Actually, marami tayong kailangan dugo. Sana ang PPA-NCR makasama natin sa blood donation drive. No, let's have another blood donation drive with PPA. Okay, puntahan muna natin mga kaibigan. Siguro report muna tayo. Standby na? Hindi pa. Okay, naka-ready na ba si Eliza? Okay, meron tayong good news mula kay Eliza Pantoja, no? Puntahan natin na si Eliza, malaman natin kung ano ang ating good news mula sa ating DCRH Operation Tulong intern. Standby lang kay Tina Nolasco. Go ahead, Eliza. Go ahead, Eliza. Oo, ano nangyari? Unahin muna natin si Eliza. Okay, si Eliza muna. Okay, go ahead, Eliza. Nasaan na si Eliza? Nawawala pa? Okay, punta na muna natin si Tina. Sige, si Tina na lang. Yung biktima daw po ng war crime sa Myanmar, muling naghain ng motion sa Department of Justice laban sa junta forces. Alamin natin. Tina Nolasco, RH9. Go ahead, Tina. Miss May, naghain nga ng kanilang ikalawang motion to resolve sa Department of Justice o DOJ ngayong Biyernes ang mga nakaligtas sa war crimes mula sa Northwestern Chin State sa Myanmar upang kalampagin ng gobyerno ng Pilipinas na imbestigahan ang mga pag-atake ng military junta doon. Bahagyang naturang hakbang ng pandaigdigang inisyatiba na layong panagutin ang mga nasa likod ng mga paglabag sa karapatang pantao. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogado ng mga complainant, mayroong universal jurisdiction ang Pilipinas sa mga international na krimen sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity.
Dahil dito, may legal na batayan ng bansa para duminig na mga kasong tulad nito kahit sa labas ng teritoryo ng Pilipinas nangyari ang krimen. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH19 na Nolasco. Puntahan na natin ang good news natin mula sa ating DCRH Operation Tulong. Team Operation Tulong tayo. Eliza Pantoja. Eliza? Miss May, umarangkada na sa Antique ang pagpapalawak ng Free Wi-Fi for All program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito'y upang mabigyan ng libreng internet access ang mga komunidad, partikular ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Ayon sa DICT, layunin ng programa na makalawak ang access ng mga mamamayan sa edukasyon at mga serbisyong pampamahalaan, impormasyon at iba pang digital na oportunidad sa pamamagitan ng paglalagay ng mga libreng Wi-Fi sites sa iba't ibang pampublikong lugar sa lalawigan. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang mga estudyante, guro, lokal na pamahalaan at mga residente ng malalayong barangay na matagal nang nakararanas ng mahinang internet connectivity, bagay na naging hamon sa pag-aaral, komunikasyon at paghahatid ng serbisyong pampubliko. Sa kasalukuyan ay may 269 free Wi-Fi sites at 798 access points sa iba't ibang pampublikong paaralan, tanggapan ng pamahalaan, pasilidad pang kalusugan at state universities and colleges sa lalawigan ng Antique. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng Free Wi-Fi for All program upang mapalakas ang internet connectivity sa mga komunidad, maging sa makikinabang sa mga serbisyong makatutungo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito si Eliza Kristen Pantoja, Operation Tulong Intern para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Eliza Pantoja, ang ating DCRH Operation Tulong Intern. Galing naman ang good news niya, no? Naku, wala na tayong oras mga kaibigan. Susunod na po Mayor Lacaydeo Macalma at Misteria Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Maraming salamat sa ating mga interns, si Chance at saka si Ann. Thank you. Mga taga-Cabso to gagaling. Cavite State University. Maraming salamat Aiza Gabriel sa ating of course sa pangalan po ng buong puwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali lang, pasalamatan ko lang Sir Benedicto Tyson III at si Ma'am Maria Isabel Castillo. Thank you so much PPANCR at syempre si Director Janet Padua. Okay po. Pansamantala po, have a nice and safe weekend everyone. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa!